Shalom, everyone, here at Assembly of Yahuwah Philippines or AYP, mga kapatid. And kayo din po, shalom din po sa mga kapatiran na later makikinig po sa Republish. Mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, ngayon po, meron po tayong weekly scriptural study, mga kapatid. And sa ating weekly scriptural study, ngayon po ay 12/03/2025. At ngayon po, pumili tayo ng certain topic na very practical at maraming mga implications sa ating buhay. So, ang topic po natin is found in Psalm 39, mga kapatid. The shortness of life, the shortness of kaya. How short ba ang buhay natin, mga kapatid? So, bago natin tutukan yan, mamaya titingnan din natin kung how long ba, ano ba yung length ng years ng mga sinaunang mga tao noon para ma-compare and contrast natin sa ating modern time, mga kapatid. Katulad ni Adan. Ilang taon ba si Adan nabuhay dito sa mundo? Sino ba yung the longest man ever lived? Okay, yun. Yung mga begin to think about it, mga kapatid. And then, ano na yung pinaka-last na number of years na possible ang tao ay mabuhay dito sa rats, mga kapatid. So we are talking about yung physical existence natin, mga kapatid. I'm not talking of the spiritual existence, but I'm talking of the physical reality, mga kapatid. So, yun po ang ating introduction on this. So please allow me to share a little bit of a short PowerPoint, mga kapatid. Meron akong konting PowerPoint na i-share sa atin upang meron tayong kunting guide sa ating pagbulay-bulay sa uh, gabing ito, mga kapatid. So we'll have something for us to see, mga kapatid. Okay po? So let me share this PowerPoint. Okay po, weekly scriptural study. Nakabatay po tayo sa Taaliam 39. Uh, Later on, I would like to ask a volunteer to read on that, mga kapatid. And yun po ang ating tutukan, the shortness of life or kaya and its implication. So, pag-isipan mo na ngayon, kung yan ay katotohanan na maiksi lang ang buhay, then anong ibig sabihin? Okay? Anong implication dyan sa personal buhay natin, sa ating journey, at lalo na sa ating pagsunod bilang a follower of Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach. So, yan po. Bilang pagbigay halaga sa pangalan at sa buhay din natin, mga kapatid, Taaliam 90 verse 12. Sinabi po ito ni Marshall Moses. This is a psalm of Marshall Moses, mga kapatid. Taaliam 90 verse 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So you have said it, mga kapatid, life is short. Therefore, kailangan matuto tayong bumilang o magbilang sa ating mga araw, mga kapatid. Para po sa ano? Bakit po? Sinabi po dito ng psalmist, Masya o Moses, upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. At yun din po ang nasa ating iniisip, mga kapatid, na dahilan kung bakit mahalaga ang topic na ito, the shortness of life. If we know then that life is short, then ito na ngayon sinabi ni Masya, teach us to number our days. Turuan niyo kami
na bilangin ang aming mga araw. Mga kapatid, huwag nating isipin na magbilang tayo. Nagbilang tayo with the use of our fingers or magbilang tayo sa araw ng mga numbers diyan sa kalendaryo. Hindi po 'yun ang ibig sabihin nito. So teach us to number our days is a declaration of Masya that he wants to know what should be done every moment of his, kaya every seconds, every minute, or every hour of his, kaya of his life, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin noon na hindi dapat ma-waste ang isang moment o isang araw. Hindi dapat ma-waste, mga kapatid. Bakit po? Kasi nga, yun ang mahalaga. Na tayo ay magkaroon po ng pusong may karunungan. So if a person would declare before Abba Yahuwah early in the grand rising sa umaga, mga kapatid, Aba, turuan mo ako ngayon na magkaroon ako ng heart of wisdom para mamumuhay ako ng matuwid, mamumuhay ako ng tama dahil nga ang buhay ay maiksi lamang, mga kapatid. So therefore, this declaration of Masya is really a humble submission. Okay? Is a surrender of his will to Abba Yahuwah in order that he may gain a heart of wisdom. In other words, he may know what should be done and what must be done at walang oras o walang minuto na ma-wasted, mga kapatid. Di ba? Ah, yung pagsisisi ay laging nasaan po yung pagsisisi, mga kapatid. Laging nasa kung may pagsisisi man, laging nasaan yung pagsisisi o kailan Huli. nangyayari. The end. Oh, always happen at the end. So para mga kapatid na walang sisihan, okay? Kailangan let us make the most. Yun po, mga kapatid. Let us make the most. Kasi kapag darating ang araw, kaya may sinabi po si Shalomo, remember your Creator. Okay, sabi po ni Solomon, okay? Remember your Creator in the The days of days of your your youth. 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 Oh, yun po. Remember your Creator in the days of your youth. Saan po yun makikita? Sa Ecclesiastes? Is it found in chapter 12? Can somebody go there and look for the specific verse? Kasi wala po dito sa PowerPoint natin. It just came out, mga kapatid. So, ayun. Sabi ni Shalomo o Solomon, the wisest man ever lived, remember your Creator in the days of your. Ecclesiastes 12:1, Brother Dan. Okay po. So, thank you for that clarification. Mga kapatid, makikita natin sa Ecclesiastes o Kohalat, chapter 12, verse 1. Remember your Creator, Shalomo said, in the days of your youth. Bakit po yun? Kasi kapag bata pa tayo, anong meron tayo, di ba? Strength. We have all the strength, we have all the freshness of ideas, everything, mga kapatid, dahil bata pa, pwede pang marami ang ating maabot o ma-perform o makakaya, mga kapatid. Pero kung medyo may edad na, di ba, mga kapatid, talagang mag-slow down na po. Okay? Mag-slow down na po. Naalala namin yung aming father, yung aming tatay ni Brother Dimitrio, na nung young pa yun siya, talagang very active sa pagtatanim ng mga simbahan, going doon sa iba't ibang mga ah, tribes doon sa Davao at going up to the mountain. Talagang very active po yun siya. Alam namin na mga anak niya na he is very active po sa gawain. Nung naghina na ang katawan niya, hindi na siya pwedeng mag-travel every tuwing linggo, mga kapatid. Kailangan
magstay na lang siya doon sa parsonage kung saan ang kanyang gawain, ang kanyang ministry ay focusing na lang on prayer. Kasi yun lang ang pwede niyang magawa. Hindi naman siya pwedeng makatravel on his own. So yun mga kapatid, batay dito sa Talyam 90 verse 12 na turuan mo kami, sabi po ni Masya Moses, na magbilang, magkaroon po ng heart of wisdom in every minute, in every hour, in every day, upang magawa natin yung pinaka-the best, mga kapatid. With what is left, kung ano yung naiwan sa atin na buhay, maaari pong may bigay natin todo. Kung ano po yung may sa katuparan doon sa kagustuhan ni Aba Yahuwah, yung plan, yung purpose niya sa ating buhay, mga kapatid. So, yun po. If we know kung ano yung ipapagawa ni Aba Yahuwah, then we make the most or we maximize, kumbaga mga kapatid. Kung alam natin na sa naiwan na buhay na meron tayo, ito yung gusto ni Aba na ipapagawa sa atin, then talagang we make the most out of it, mga kapatid. Kaya kailangan tayo ng heart of wisdom para matuto tayo or magkaroon tayo ng discernment kung ano yung paano natin ma-prioritize, mga kapatid, yung ating time o how can we allocate time, mga kapatid. So yun po, that being said, ito po yung ah, tinatawag ni Masya na pangalan, walang iba kundi si Yahuwah. Mga kapatid, Yad, He, Hua, He. Okay? So, kung ating babasahin po yan, according sa tunog ng mga litra, Yahuwah. Yahuwah po, ang totoong pangalan na nagpakilala kay Masya. Kung basahin po natin yung Exodus chapter 3, verse 14 and verse 15. And sabi po ni Abba, this is my name forever and a name to be remembered to all generations. At yan po, mga kapatid, naka-reflect na din po sa mga pangalan ng mga scriptural character yung mga titik na yun. Alang naman po kay Hosea, mayroon po siyang sinabi sa Matatiyao chapter 6 verse 25. Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa, see, do not worry sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So may mga daily mundane, okay? Mundane. Yung mga araw-araw na mga ano po, mga gawain. May mga araw-araw na mga pangangailangan. At ano yun mga kapatid? Yung basic needs natin po. Food and shelter. Di ba mga kapatid? Food and shelter. Okay? So, yan. Dito makikita natin na may sinabi po si Yahusha na kung sa mga bagay katulad ng pagkain o inumin o isusuot, ano po yung sabi ni Yahusha? Huwag kayong mabalisa. Bakit po? Kasi sabi ni Yahusha, sabi niya, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain o ang katawan kaysa damit? So, ano po yung pinag-usapan dito ni Yahusha, mga kapatid? Is Yahusha saying na ah, hindi kailangan maghanap buhay? Okay? Yun ba ang sinasabi ni Yahusha? Hindi na lang kayo maghanap buhay? Wala naman pong sinabi si Yahusha na hindi na tayo maghanap buhay, mga kapatid. Patuloy pa rin yung hanap buhay, kaya lang, ah, sinabi po ni Yahusha na mas mahalaga pa, mas valuable pa ang ating buhay kaysa pagkain. Or mas valuable ang ating katawan kaysa damit.
So, ano po yung mensahe dito, mga kapatid? Kasi po, sa totoong buhay, anong nangyayari? Mabaliktad kasi yan sa totoong buhay. Are you getting the idea? Sa totoong buhay, minsan mabaliktad yun na yung hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante, yun ang nagiging importante, which is yung pagkain, yung mga kasuotan, and so on and so forth. Eh, pwede naman tayong mag-fasting, di ba, mga kapatid? Ah, talaga bang kailangan na everyday, ilang beses tayong kumain? Mga kapatid? Di ba? Tingnan mo yung mga mahihirap dyan. Lalo na yung mga kapwa Pilipino natin na nasa lansangan lang, nasa kalsada. Di ba? Ano sa palagay mo? Ilang beses kaya yan sila kumain in a day? Okay? Then, ang tanong, bakit sila buhay pa? Yung mga kapatid, we begin to understand na, oo nga, minsan one day, one eat, minsan siguro two times a day lang sila makakain. At minsan hindi pa sapat na pagkain. At minsan hindi pa sustansyang pagkain, mga kapatid. Ngunit, bakit sila ay buhay pa? See? So, ganon din po yung mga kasuotan. Di ba, mga kapatid? Minsan, ang tao, mabigyan niya ng mas halaga pa yung kasuotan kaysa yung katawan. Okay? Ako, mga kapatid, kasi nga, lagi akong going around sa city. Eh, talagang ma ma-broken yung heart ko na as I go around, makikita ko yung mga tao na nakahiga lang doon sa simento, tapos yung iba nga walang mga damit, okay? Walang ligo. Talagang, mga kapatid, kung titingnan mo yung kanilang kalagayan, ang awang-awa nila talaga, mga kapatid. So, what is the point? Mga kapatid, sa buhay natin, ayon sa sinabi ni Yahushua, kailangan hindi natin baliktarin yan. Kailangan yung pagkain, yung inumin, okay, kailangan ilagay natin siya as something that is secondary. But what is something that is primary, mga kapatid, is yung ating buhay mismo, mga kapatid. Okay? Kaysa damit ay secondary lang yan. What is primary is yung ating katawan, mga kapatid. So, buhay at katawan, mahalaga kaysa ditong ibang mga bagay-bagay, mga kapatid. In other words, may mga tao ngayon na sobrang mabalisa sila kapag kukunti na lang ang kanilang pera, kukunti na lang ang kanilang resources, sobra silang mabalisa kasi nga mas number one sa kanila yung mga things na ayon kay Yahushua, yun ay mga secondary lamang, mga kapatid. So, let's not make secondary as primary, kumbaga, mga kapatid. Kaya ito sinabi ni Yahushua, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain, ang katawan kaysa damit? So, yun po, mga kapatid. Ang point natin dito is, kung tayo po ay nakakilala sa totoong Misaya, then magkakaroon tayo ng tamang pag-weigh o tamang pag-unawa sa mga bagay kung ano yung mas mahalaga, ano yung less important, and so on and so forth. Bigyan natin ng concrete example. Minsan, nakafocus tayo doon sa ating mga hanap buhay. Eh, yung ating katawan, eh, meron pong ano, ang katawan po natin ay meron pong limitasyon. Are you with me, mga kapatid? Pero dahil nakafocus tayo doon sa we wanna earn more, we wanna go overtime more, kumbaga sa trabaho pa, overtime pa ako kasi kailangan ko pa ito ng pera and so on and so forth. Eh, pero yung katawan natin ay hindi na kaya. Okay? So, kailangan, while it is true
na meron tayong hanap buhay, but tingnan natin yung ating katawan. Kung kaya pa ba sa ating katawan. So, ayun mga kapatid, very much ano po yan, very much practical yan. Halimbawa, ang company ay nag-offer sila ng mga overtime pay instead na magpahinga, hindi na nakapagpahinga dahil gusto nilang makuha yung overtime pay na iyon, di ba? Mga kapatid. So, ito na yung sinasabi ni Yahushua na kailangan i-consider mo kung ano yung mas mahalaga, bigyan mo ng priority. Kung ano yung less na mahalaga, then ibigyan mo ng less priority as well, mga kapatid. So, yun po. Dahil diyan, ah, maganda po itong sinabi ni Yahushua, mga kapatid. So, ito na nga, mga kapatid, na dapat nakilala natin ang totoong pangalan ni Yahushua kasi po kung nakilala natin ang totoong pangalan ni Yahushua, then magkaroon tayo ng connection doon sa kanyang mga sinasabi, mga kapatid. So ito na nga yung limang mga titik, Yahushan Ayan. Okay, Shan, tunog po ay SH, yan po ay Ayan. Okay po, kaya basahin natin yan, Yahusha. Okay, Yahusha. Yahusha po, mga kapatid, ang totoong Misaya kung saan ang ibig sabihin ng Yahusha, ang ibig sabihin po ay Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So yun po ang pangalan na ating kinikilala dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Yahuwah po ang ating Aba, Yahusha po ang ating Misaya, mga kapatid. Okay, what is life? What is the lifespan of man? Ano kaya tingin ninyo mga kapatid? Ano yung lifespan ng tao? Just as yung mga bagay dito sa lupa, mga gadget, mga ano pang mga bagay dyan, merong mga lifespan yan, mga kapatid, di ba? So, ang tao, ganun din po. Ang tao, meron din tayong lifespan. What is the length of man's days? Okay? Kung mag-survey tayo, halimbawa, if we make a survey or merong mag-survey, titingnan yung mga edad ng mga tao doon sa cemetery. Ano kaya yung magiging average na sagot? Ilang taon ang ilang taon ang possible na sagot kung magkaroon ng survey doon sa cemetery, bilangin yun at bigyan ng average. Magkano kaya ang average? Okay? I think one time, merong naalala ko nung nag-aral ako sa college, nakuha ako ng education. Naalala ko pa yun na we make some research, we make some study. At ang average, ayon sa research, average ng tao is between 60, okay? 60 to 65 years ang average years ng tao. Yun po ang nabasa ko noon sa newspaper. But sa kasalukuyan, hindi ko na po alam kung ano yung pinaka-recent na sagot, mga kapatid. So kung basahin natin yung Genesis chapter 5, may mga listahan po ng mga possible accurate na mga kasagutan, mga kapatid. Number of days early humanity lived. Okay, so halimbawa, Adan, basahin po natin yung verse 5. Ang ilang taon po si Adan nabuhay? 930 years. Okay? So, yun po. Basahin mo yung verse 5. Enos. So, Enos, medyo mayroon siyang additional na 20 years compare kay Adan. 950 years. If you check it on verse 11. Enos. Okay? Yered. Okay? Yered or Yarad kung sa Yahudiya. 962 years. Verse 20 po. So, tingnan mo yan ha. 930, umakyat 990, then ngayon 962 na. Okay? Enoch. Okay? Anong nangyari kay Enoch mga kapatid?
Enoch lived 300 years. Okay, basahin mo yung verse 20, yung mga verses diyan prior to verse 23. Basahin mo yan. Enoch lived 300 years. And after 300 years, Enoch walked with Yahuwah. Or Enoch walked with Alua or Aluwayam. Look at it mga kapatid. So, Enoch only lived on the Arats for 365 years. Because for solid 65 years, Enoch walked with Abba Yahuwah, mga kapatid. And after that, if you read the verse, he was no more. Okay, he was taken or then he was no more. So yun po, si Enoch, mga kapatid. Namuhay lang siya dito sa lupa, sa kanyang katawan, 365 years. Then he was taken, wala na siya, at yan, ang nakasulat diyan, mga kapatid. So moving on, after Enoch, next is Methuselah. Okay, if you notice, siya po yung the longest man ever lived. 969 years. Okay po? 969. Si Enos kanina, ilan siya? 900? Ilan si Enos kanina? Okay, 950. Oh, si Yared, 962. So ito si Methuselah is 969. Siya yung siya yung the longest man ever lived on the Arats. Ito si except kang Enoch kasi Enoch hindi naman siya namatay, mga kapatid. So Methuselah. After Methuselah is Lamech, mga kapatid, Lamech, 777 years, verse 31. After Lamech is Noah. Okay? And Noah lived 500 years. Then masahin yung verse. After that, he begot three children. Ham, Japheth, and Shem, mga kapatid. Okay? So, yun. At the age of 500, mga kapatid, nagkaroon siya ng tatlong mga anak. Okay? Now, what about Moses? Kung basahin mo yung Deuteronomy chapter 30, 4, verse 7, Moses lived 120 years. Okay? 120 years. Paano natin i-break down yung 120? Okay, 40 years po, 40 years, Masha o Moses grew in Egypt as a son or as a bond of Pharaoh. Okay? 40 years po siya doon. Learned the language, he learned education. Okay? For 40 years, nag-enjoy siya doon bilang anak ng Pharaoh as adopted by the daughter of Pharaoh, mga kapatid. 40 years siya doon. And then another nag-walk out siya sa Egypt or Matsariam, saan siya pumunta? Doon po siya sa Ilang. And another 40 years siya doon sa Ilang. Okay po? Yun ang nangyari. Another 40 years sa Ilang. Si Masya. And then, ano nangyari? After 40 years, siya ay pinabalik doon sa Matsariam upang i-lead ang mga Yisrael palabas sa Matsariam. And ilang taon yun silang nasa ilang? Another 40 years. So, tatlong tag 40 years, kaya tama yung sinabi dito sa Dabariamo, Deuteronomy 34, verse 7. Masya lived 120 years. Napansin niyo mga kapatid? Mula kang Adan, 930, kay Methuselah, the longest so far, 969, bumaba ng pababa. Kay Masya Moses, 120. Kung basahin mo yung taalya mo, Psalm 90, verse 10, ito po yung last number na binigay ayon sa kasulatan. Man lived 70,
80 if he has a strength. So, ibig sabihin, patagal ng patagal, paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. Of course, may mga exception tayo dito. May mga bansa na may mga tao na nakaabot na ng 100 years. Nakaabot pa ng 100 years. Tama ba, Sister Sarah Bacheo? May naka 120 pa dyan sa Japan. Tama ba? Opo, opo, opo. And then, Oh, so sa Japan, may mga iilan na makaabot pa ng 120 mga kapatid. So may mga exceptions dito. But in general term, ito na nga ang sinabi ni Masya Moses. The length of our days is 70, 80 if we have the strength. Mga kapatid, napansin ko yung phrase na if we have the strength, aabot pa ng 80. And tingin ko, if we have the strength, pwede pang lalampas ng 20. Opo, pwede pang lalampas ng 80 if we have the strength. As it has been proven sa Japan, okay, wherein some live at the age of 120. So yung phrase na if they have the strength, 80 if they have the strength, that is very much uh, true mga kapatid. So anong ibig sabihin noon? Though our topic is the shortness of life, the shortness of kaya, pero pwede pang extend ang ating buhay, depende po, okay? Paano? Depende po kung marunong tayong mag-discern. If we have the heart of wisdom. Yun ang ating pinag-usapan kanina. Kung meron tayong pusong may karunungan, mga kapatid. So, karunungan sa ano po? Yung how we can live a heart of wisdom para ma-extend pa ang ating Buhay. buhay. Kasi yun po ang sinabi sa verse 80 if they have the strength. At ngayon, dahil nag-explosive itong maraming mga information, makakatulong din po. Kaya dahil sa technology o dahil sa mga napakaraming mga information mga kapatid, kaya makikita natin, mapapansin natin lalo na sa Japan na yung iba, iilan, makarating pa ng 120 years mga kapatid. So, yan po. Ah, Halimbawa, doon sa ating eating lifestyle, okay, maraming mga information po paano natin ma-solve yung issue on cholesterol, maraming mga videos paano ma-address yung issue on sugar and so on and so forth, mga kapatid. So, ah, ako bilang senior citizen, maraming mag-pop up na mga videos related sa paano yung senior dapat mga kapatid, mamumuhay upang magkaroon pa ng more or ma-extend pa yung buhay. Halimbawa, may mga tinuturo na mga practical exercises, breathing exercises, and so on and so forth. So, napakaraming mga information po, mga kapatid, para ito ay ma-address po natin. Okay po? So, that being said, no, talagang very practical po yon. Nawa maka-gain po tayo ng heart of wisdom on this verse. Okay po. So anyone would like to volunteer to read our main passage? Uh, Ako, Brother Dan. Opo, Sister Bakar Shaya. Go ahead po, Sister. Psalm 39, opo. Psalm 39. To the chief, a singer, to Yeduthun, a psalm of the oud. I have said, let me guard my ways against sinning with my tongue. Let me guard my mouth with a muzzle. Where the wicked is before me, I became dumb, keeping still. I was silent from good, and my pain is stirred.
My heart was hot within me. While I was meditating, the fire burned. Then, um, I spoke. uh, then I spoke with my tongue, and Yahuwah, let me know my end, and the measure of my days what it is. Let me know how short-lived I am. See, you have made my days as a handbreadth, and my lifetime is as not before you. Only all men standing are all breath, as but a shadow each one walks. They busy themselves only in vain. He heaps up, but knows not who gathers them. And now, Yahuwah, what do I wait for? My expectancy is in you. Deliver me from all my transgressions. Do not make me the reproach of the foolish. I was dumb. I did not open my mouth, because it was you who did it. Turn aside your stroke from me. I am overcome by the blow of your hand. When you chastise man for wickedness with reproofs, you consume what he loves, like a moth. All men are but a breath. Selah. Hear my prayer, O Yahuwah, and give ear to my cry. Do not be silent at my tears. For I am a stranger with you, a sojourner, as all my fathers were. Look away from me that I might brighten up before I go away and am no more. Yada Yahuwah. Ah, Yadayawa, mga kapatid, salamat po, Sister Bakar Ashayaw sa pagkabasa. Mga kapatid, na-highlight ko po itong verse 4, no? Yawa, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Of all na sanamasa ni Sister Bakar Asayao, ito po yung hinighlight ko, mga kapatid. Kasi si Daod, meron po siyang tanong. Kung if we rephrase it, pwede ba akong, pwede ko ba malaman kung ilan na lang yung aking naiiwan na araw? Okay? Yan po. Malinaw po dito yung kanyang katanungan. Pwede bang malaman ko kung ilang days na lang, ilang araw, ilang taon na lang? Okay? Mga kapatid, bago nating sagutin yan, pwede ba na si Aba ay sagutin niya yung tanong na yun? Na managinip ang isang tao, tapos sa panaginip may marinig siya na particular number, particular month, particular day, at particular na oras. Pwede ba yun? Okay? Sige. Pag-isipan mo mga kapatid. So ito yung tanong ni Daon. Ito yung tanong niya. Possible ba? Ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at ano ang sukat ng aking araw. Okay? Ipaalam sa akin kung ano kadaling lumipas ang aking buhay. So, yun po mga kapatid. The psalmist Daud wanted to know the length of his days. What answer would one expect from Abba Yahuwah? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Makapaganaginip ba ang tao o magkakaroon ba siya ng kasagutan dito? Brother Dan, Yes, go ahead, sister. tayo mismo, makakaalam tayo through our lifestyle kung ah, ano ba ang kung
aabot pa ba tayo ng matagal or long life pa ba tayo? Examine natin ang ating lifestyle kung we are eating the right kinds of food and uh, Yung the pag-observe ng time, dietary, no? Tama. the tire loss at saka yung food na with the right nutrients. Hmm. Mm, at saka hindi lang yung dietary kung hindi yung food na bawal sa atin, sa yung yung bagay sa katawan natin Hmm. na uh, uh, at saka uh, right amount of sleep, Hmm. ganon. Yan. Kaya mag-gauge natin sa sarili natin kung alam natin mismo sa pakiramdam natin kung ano yung length ng ating buhay. Kung sa ngayon ay marami na tayong dinaramdam at saka mga inflammation diyan sa katawan natin at saka Opo. mara, ano naman natin, mababasa na natin na yung mga signs of having cancer, symptoms of Hmm. having cancer in the body. Kung atin yung aalamin at ano natin sa katawan natin, um, maybe magkakaroon tayo ng idea na may cancerous cell ba akong growing dito sa mga naramdaman kong Hmm. ano na palagi lang akong weak, ganun, at parang wala akong energy, mga ganun, at Hmm. para akong mapayat, makain naman ako ng marami at ganun. Yun yung mga ganong mga knowledge na nakukuha natin sa reading or sa internet, mismo tayo ang makakapag-isip na ano ba ang takbo na ng health ko? Ah, Oo. aabot pa ba ito ng ganitong edad na Hmm. gusto ko pang mabuhay? Kaya sa sarili natin, kung may purpose tayo na gusto nating mabuhay pa ng matagal at gusto nating makapiling pang ating mga mahal sa buhay, ay gagawa tayo ng paraan na paano to lengthen our lives. Yun lang po, Bart. Yada, yada yun. So, sa practical, personal na karanasan, no, ni Sister Bakar Sayo, kita mismo can at least no discern kung ano yung health issues meron tayo, mga kapatid. Opo. So, anyone else would like to share? Thank you for sharing on that. Habang nagpaliwanag ka dyan, maraming mga implications yung mga sinasabi mo. Dietary loss, observe natin yun. Hindi lang dietary loss, but uh, alamin natin ang kondisyon ng ating katawan. Okay? Ah, talking about cancer, mga kapatid, talagang kapag ang isang cancer cell ay nasa katawan ng tao, ang bilis mag-multiply yan, mga kapatid, ayon sa mga research. Okay? Paano mag-multiply? Yung isang cell, after 10 hours, magiging dalawa na yan. After another 10 hours, maging apat na yan. Okay? After another 10 hours, magiging walo na yan. If the multiplication continues in just a matter of 2 weeks, mga kapatid, is in just a matter of 2 weeks, yung iisang cancer cell na yan ay magiging 30,000 cancer cells na. So, ganun siya kabilis ang pag-multiply, mga kapatid. So, that being said, maraming mga information paano natin maiwasan na magkaroon ng cancer cell. Okay? So, hindi man yan ang ating topic, but ang point dito is yung highlight ni Sister kanina na ating eating lifestyle, yung ating lifestyle, work habit, o ano ba yung ibang mga lifestyle natin na hindi na angkop doon sa ating edad o sa ating kalagayan, mga kapatid. So, magandang mga punto yun po, mga kapatid. Anyone else would like to share? My tanong is, Psalmist Daud wanted to know the length of his days.
What answer would one expect from Aba Yahuwah? So ang point natin dito is directed kay Aba yung kanyang tanong eh. Dahil si Aba yung nakakaalam, siya yung may control and all. So kaya yung tanong ni Daud directed doon kay Aba. Pwede bang, pwede bang ipaalam mo sa akin? Kailan matatapos ang aking buhay o ang sukat ng aking araw? Okay? Meron ba tayong reference sa scripture na merong isang tao na sinabihan siya na siya ay mamamatay na? Okay, ano pang naalala ninyo? Yung 15 years na expansion ba yun, Brother Dan? Ah, si Haring Yung, ano yun, Hezekiah, Hasakya. Ah, mm-mm. tama no? Haring Hezekiah ba yun, mga kapatid? Kung hindi ako nagkamali. Yes po. Yes. Oh, siya. Sasakyaw. Oh, Hezekiah, oh, Hasakya, Hasakyaw. So, iisang account yun, no? Iisang verse yun, iisang example yun na oo, nakakaalam siya na mamamatay na siya sa susunod na ilang araw, mamamatay na siya. Pero not even kang Daod. Daod, wala siyang natanggap na sagot. Daud, kahit na siya ay a man after Yahuwah's heart, walang direct na statement na oo, ito na lang yung buhay mo. Kahit dito ay nagtanong siya. But ito si Hasakya, di ba? Malubha yung karamdaman mo at hindi na magtagal, mamamatay ka na. And then yung nagluksa siya, nanalangin siya, anong nangyari? Nagbago yung isip ni Aba at anong figure, anong number ang binigay? 15 years. 15 years. So isang example lang yon. Except kung meron pa bang ibang hindi natin napansin. Okay? So for now, yun ang ating malala. But baka meron pang ibang mga references na hindi lang natin nalaman. So, yun po. Very clear po yun. Na isang tao, malapit nang mamatay, nagkaroon siya ng extension, very specific, 15 years more to live. Pero kung daod, wala. Wala tayong makita. Kahit basahin pa natin uli ang Psalm 39, wala tayong makitang sagot. Direct answer na ito na lang yung number of days meron ka. Opo. Brother Dan, Yes, go ahead. how about yung ano, yung fourth command, ah, fifth commandment na honor your father and mother and then you will live a you have a long life. Pwede yun, pero general kasi yun eh, yung sinabi doon na you'll have a long life on earth, no? Fifth commandment yun, tama. You're correct. Pero Yun yung, is yung isang condition yun ni Abayawa na kung magtanong ka na hanggang kailan ang buhay ko, so you should honor your father and mother and I'll grant you long life. pwede yun, we can accept that. But ang balikan natin ito kay Daod kasi ang tanong ni Daod is very specific po. Yun know, sinabi mo, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. Okay, ang Yes. sukat ng aking mga araw, very specific ba na I want to know ilang taon na lang naiwan. Kumbaga, ilang araw na lang naiwan, ilang taon na lang naiwan. Yun po yung very specific yung kaniyang tanong. But yung sinabi mo is very general na kung ang tao ay nag-honor sa kanyang papa at mama, okay, generally, magkaroon sila ng longer na buhay dito sa rats. Okay po. So, ayan mga kapatid, no? Thank you for the interaction there. I Ah, think may dagdag lang ako konti, Brother Dan. I okay. think yung honor thy mother and thy father is, I think yun lang po ang command sa Ten Commandments ni Abba Yahuwah na may promise. With a long life. Opo. Tama. That is the only command with a promise of a long life. Okay po. So, four possible answers, mga kapatid, batay sa ating mga na-highlight na. Okay? So, walang particular number or particular na sagot, mga kapatid, but
Very general din yung kanyang description. Okay? Four possible but general answers. One is life as handbreadth. Okay? Ano sa Tagalog yan? Ang buhay ay iilang mga, tama ba? Dangkal ba yan? Look at, ano po? Look at verse 5, mga kapatid. Dangkal ba? Tama ba ang magkasalin sa Tagalog? Life is just but a handbreadth. Iilang mga dangkal. Mm. Mm. Tama ba? Yes. Ang buhay ay iilang mga dangkal. Life is a life as a handbreadth. Okay? So ano yung handbreadth? Ano yung length ng handbreadth? Ito yan mga kapatid, oh. Ito. Handbreadth. Dangkal. Kung sa Cebuano pa, dangaw. So ilang inches ito? Di ba? Generally, ilang inches? Siguro 6 inches, di ba? So life is just but a handbreadth. Mm. Iilang dangkal. So yung measurement na yan talaga very short. Okay, iilan? 6 inches yan. Hindi natin alam kung iilang 6 inches. Yun ang kanyang description sa buhay. Life is just like a handbreadth. Buhay ay iilang mga dangkal. Pangalawa, life are all breath. Verse 5 rin, no? Ang buhay ay hininga lamang. Buhay ay hininga lamang. Okay? So, try to try to hold your breath. Yung hininga mo, kung halimbawa, mag-swim ka sa malalim na dagat. Mm. Mga ilang seconds ka pwede maka-hold o pigilan mo yung paghinga mo. Swim ka doon. Mga ilan kaya, ilang seconds kaya pwede kang maka-control o makapigil na hindi ka lang muna maghinga habang nag-swim ka doon. Mga ilang seconds kaya. Sino ba mga swimmer sa atin dito? Kaya ba ninyo 1 minute na hold mo yung breath mo dahil nasa swimming ka 1 minute? Then after 1 minute dapat akyat ka na kasi kailangan mo nang huminga? Yan po. Life are all breath. Ang buhay ay hininga lamang. So, diyan natin ma-value na habang naghinga pa tayo, habang humihinga pa tayo, we should be grateful. Tingnan Mm. natin yung mga may sakit doon sa hospital who are very much dependent on what? Yung oxygen. Oxygen. Mm. O, di ba? Kapag, Machine. oxygen. Very dependent sa mga oxygen. Di ba? Ibig sabihin, kapag maputol yung electricity at hindi na mag-andar yung ano, di ba anong mangyari? Talagang mawawala na ang kanyang hininga dahil very much dependent siya doon sa oxygen supply. So yan mga kapatid, ang buhay natin ay katulad lang ng isang hininga. Ibig sabihin, nandiyan yan ngayon, then anytime mawala mga kapatid. Okay? Pangatlo, life is like a shadow. Okay po? Verse 6, ang buhay ay tulad ng anino. So, anong tingin mo sa anino? Halimbawa, yan. Itaas ko yung kamay ko, tapos yung anino ay nandyan sa baba. But kung i-move ko yung kamay ko, anong mangyari doon sa anino? Di ba? Mm. Mawawala or lilipat yung anino. So, life is like a shadow.
Ang buhay ay parang tulad ng anino. Ngayon, nakita mo, tapos kapag nag-change angle ka, ano mangyayari? Mawala. Now you see, now you don't. Di ba? Ganyan ang buhay. Ah, merong ibang may ibang way to say it. Halimbawa, associates come and go. Associates come and go. Tao na kasama mo, nandito ngayon, hindi mo alam. Baka sa susunod na taon, wala na yan dyan. Associates come and go. Buhay ay tulad ng anino. Rather Like, than is yes. Hindi po, meron din po akong additional na verse po. Sa James 4:14 po, it describes here that life is like a mist that quickly disappears. Hmm, Or a vapor. tama. Sa James, ano po yon? Chapter? James chapter 4 verse 14. Okay, so dagdag po natin yun mga kapatid, no? Life is just a mist or life is just a vapor, which is nabanggit din ito sa verse 6, mga kapatid. Okay, James chapter 4 verse 15, mga kapatid. So yan po, life is not only like a shadow, but life is a mist. It's like a vapor. Di ba? Yung vapor, ah, mag-evaporate. Rather, ibig sabihin yan, ang buhay ay mabilis mag-evaporate. Meaning, mabilis na mawala. Katulad din ng shadow, movable, now you see, now you will not see. Vapor, ganun din po. Yung buhay is like a mist, like a vapor. Ngayon, makikita mo, but eventually, mawawala sa paningin mo. Buhay ay tulad ng bula or nagbubuntun. Okay? Medyo malalim yung Tagalog. Ang buhay ay nagbubuntun. Or life is a mist, life is a vapor. Okay, so therefore, kung titingnan natin itong apat na mga kasagutan, life of a man is on a rats is very short. Buhay dito sa mundo ay talagang maiksi lang. Kung tingnan natin itong 100, 6 inches kada 100, talagang maiksi lang. Hininga, shadow, vapor, talagang very short mga kapatid. Life on earth, life on a rats is very short mga kapatid. Okay? Siyempre, i-compare and contrast natin sa mga sinaunang mga tao noon, mahahaba yung kanilang buhay. Pero sa atin ngayon, very short na. So ano yung mga implication natin? Number one, verse 1, let me guard my ways. Let me guard my tongue. Okay? Minsan, yung ating tongue, yung ating ways, hindi natin na-guard. Okay? So kung hindi natin mag-guard yung ating ways, ang ating tongue, anong mangyari? It will become wasted. Sayang. Are you with me mga kapatid? Halimbawa, for 10 years, we have not gained a heart of wisdom. Dahil wala tayong heart of wisdom, for 10 years, ano nangyari doon sa ating 10 years na nakaraan? Wasted. Oh, it is wasted. Kaya tama yung talyam kanina, 90 verse 12. Teach me to number our days that we may gain a heart of wisdom. Okay po? So, guard our ways. Guard our tongue. Kasi sa tongue natin mga kapatid, kung hindi ako nagkamali, meron din sinulat si James, Jacob, about sa tongue. Tame your tongue, sabi ni James mga kapatid. Bakit kailangan i-tame ang tongue? Because with the tongue is with the power of life and Yes. death. Nasa ating dila, nandyan po yung either buhay yung ating nasabi, na-declare, o either kamatayan ang ating na-declare. Halimbawa, tindi yung ating galit sa isang tao.
Tapos hindi natin na-guard ang ating tongue. Tapos nakabitiw tayo ng harmful, deadly na mga words, mga kapatid. Can somebody help me? Nasa Proverbs po yun, mga kapatid. Proverbs o Masalyam. Please help me find it there. Na with the tongue is life and death. Pakitingin po natin kung saan banda sa Tahalyam o Psalm. No, Proverbs rather, mga kapatid. Proverbs. With the tongue rather. 18:21, Brother Dan. Okay po. So, nasa 18:21, mga kapatid. Death and life are in the power of the tongue. See, death and life are in the power of the tongue. Kayong mga manonood sa Republish, was there a moment na you've said a word which is very harmful doon sa kalaban mo? Tapos, it turned out na kung ano yung binanggit mo na word, either deadly words yun. Halimbawa, sana you will meet an accident. O ano ba yung deadly words na yun? Bakit mo nasabi? Dahil sa tindi ng galit. Mga kapatid, kaya ito sinabi dito sa verse 1 ni Daud. Kailangan i-guard ang tongue, guard ang ways. Bakit po? Because life is short. So, instead na sana, yung tao na yun, okay, mag-enjoy pa sana siya ng longer years dahil hindi na-guard yung tongue. So, ano mangyari? Mas shorten na yung kanyang buhay. Short na nga, pinaiksi pa. Bakit po? Dahil hindi na-guard ang tongue. Again, saan makikita? Proverbs 18 verse 21, mga kapatid. So, ang lesson dyan, how to guard our tongue, how to guard our ways, speak life. Okay? Speak life. Maganda po yung meron tayong practice na we always speak life. Instead na speak tayo sa mga negative, deadly words, mga kapatid. Why not speak life tayo, mga kapatid? Okay? So yan po. Let me guard my ways. Let me guard my tongue. Pangalawa po, implication is giving time for silence and meditation. Ilan ba sa atin na meron tayong regular na time to be quiet, time to be still, and time to meditate? Naalala ba ninyo, mga kapatid, na si Yaokanan, saan siya nakatira usually? Si Yaokanan, the immerser. Di ba? Sa ilang, wilderness. Bakit ba si Yaokanan ay talagang hindi siya nanahan doon sa siyudad but lagi siyang nanahan doon sa ilang o sa disyerto? Because there, meron siyang time of silence, time to meditate. Naalala ba ninyo, mga kapatid, na si Yahushua also went to a solitary place? Yes. Did you remember that Yahushua also went to a solitary or went to a quiet place? Diba? Busy masyado si Yahushua, mga kapatid, diba? Saan po yun? Is it on the book of Mark? Mark 1:35. Mark 1:35. And having risen very early in the morning, while still dim, he went out and went away to a lonely place. And there he prayed. So giving time for silence, giving time for meditation, going into a lonely place, going into a quiet place for meditation, for prayer, alone, mga kapatid. So of course, in relation to the second,
we have here verse 8 and verse 12 sa nabasa kanina ni Sister Bakara sa Yao, yung time of prayer. Okay? Time of prayer. Verse 7, hindi ko lang na-highlight ito, but sa verse 7, ang kanyang hope, nilagay niya ang hope niya kay Abba Yahuwah. Verse 8 and 12, nandoon yung prayer, mga kapatid. So connected itong silence and meditation even in a time of prayer, mga kapatid. Okay po? Verse 12 again, live as stranger and sojourner. Hindi tayo mamumuhay dito na parang talagang we are permanent residents here. Okay? And take note, mga kapatid, na ang ating titirahan ay ano po? Bagong harats. Opo, di ba? Bagong harats. Hindi po tayo pupunta sa Langit. langit. Walang pupunta sa langit, mga kapatid. Noon yun ang ating tinuturo. Kapag mamatay ang tao, diretso na sa langit. Pero sabi ni Yosya, Yochanan 3 verse 13, no one has gone up to Shamayam. Only the one who went down. So even sila ni Abraham at sinaunang mga tao, hindi sila pumunta sa langit. Look at Matthew chapter 4 at chapter 5 verse 5. Baruch Mattatya o 5:5. Baruch are the meek because they shall inherit. Anong i-inherit niya? Shamayam ba? The earth. Earth. Oh, malinaw po mga kapatid, hindi Shamayam ang kanyang ma-inherit. Although may maraming mga verses, the reign of Shamayam, pero yung reign na yan na hindi gaganapin doon sa Shamayam. Saan mangyayari yung reign of Shamayam? Dito sa rats. Repent, for the reign of Shamayam has come down. So, ibig sabihin noon, hindi tayo mamumuhay na doon tayo sa Shamayam. Ang pinag-usapan doon is yung paghari ng Shamayam. Yung paghari ni Abay Awawis used several times in the book of Matthew. Ang ibig sabihin noon, yung kanyang presensya ay nandito na sa Arats ngayon, mga kapatid. So itong Matthew 5:5, Baruch are those who are meek because they shall inherit the Arats. And you might ask, Brother Dan, pareho na pala kayo ng mga Jehovah's Witness, pareho na pala kayo ng mga iglesia, mga INC, kasi itong mga grupo nito, sila naniwala na sila yung manahan dito sa lupa. Hindi po yung gano'n ang ating pag-unawa. Bakit po? Revelation chapter 21, after the final judgment, ibababa po yung bagong Shamayam at bagong Arats. So, ibig sabihin, dito sa mundong kinagisdan natin at ginagalawan ngayon, ito ay magugunaw, ito ay mawawala, at ito ay papalitan ng bagong Arats, bagong Jerusalem, at bagong Shamayam, mga kapatid. So yun, live as stranger, live as sojourner dito sa Arats nito. Bakit po? Kasi po, kahit ano ka super ganda, look like a mansion yung ating tahanan dito sa lupa, anong mangyayari yan sa huling mga araw? Are you beginning to understand, mga kapatid, na yung mga bagay na grabing binigyan ng halaga, priority ng mga tao to put up a mansion, to acquire a lot of material things, yun, give all their best to acquire all of those. Anong mangyayari sa uling mga araw? Are we beginning to understand? Ito ay mawawala lang. So therefore, mamumuhay tayo as we are stranger.
Instead na we spend a lot of so much resources para doon sa mga bagay na yun na mawawala lang, why don't we spend, okay, doon sa bagay na that has eternal value? Halimbawa, to make it practical, if we give something for the work of Abba Yahuwah, RPN, for example, that is the work of Abba Yahuwah. If we invest our resources to support the broadcast, mga kapatid, o di ba? You are giving something that has eternal value because may reward po. Di ba ano yung sinabi ni Yahushua? Nagbigay ka lang ng tubig, isang basong tubig, binigay mo sa mga nauuhaw, anong sabi po niya? Tatanggap ng reward kay Abba Yahuwah. As opposed to, we we build so much, we have given so much on material things to acquire these material things, and yet mawawala lang yan, di ba? Sabihin natin na worth it naman na you also deserve to be happy and live a presentable na tahanan, kumbaga. Worth it naman. Pero dapat pag-isipan natin na merong pang mas, ano po, merong pang mas mahalaga sa mga bagay na yan na dapat bigyan din natin ng pansin because eternal value yan, may eternal value yan, mga kapatid. So, yan po. Isang very practical po na how we can live like a stranger, mga kapatid, by realigning our priorities, mga kapatid. The last verse is sinabi dito, ask for kanan. Ask for favor. Dahil ang buhay ay napaka-iksi lang, so okay lang na mag-ask tayo ng favor. Ask tayo ng kanan. Look at verse 13, mga kapatid. Bago tayo pumanaw dito sa Arats, is good to ask, Aba, I wanna enjoy kaya today. Give me favor today. Give me food, basic needs. Give it to me today. I want to have joy. I want to have shalom. I want to have shamaka. I want to have shalom. Shamaka is joy. Shalom is peace, mga kapatid. So ano pa yung hihingin mo? You can ask favor from Him, mga kapatid. Opo, so yun po itong mga specific na mga implications. Okay? So ito na yung panapos natin. What practical applications in our life knowing that life is short? Okay? So I want to hear from you in the areas of workplace, sa trabaho. Anong ibig sabihin nito? Okay? Mga friends, may mga circle of friends tayo. Okay? From general to specific yan, no? Then may pamilya tayo. May mga distant relative tayo o may mga immediate family tayo. And above all, as we live for Abba Yahuwah and Yahushua our Mashiach. Take note that we are not here to live for ourselves. We are here to live for Him. Tayo ay mamumuhay hindi para sa ating sarili, but tayo ay mamumuhay para kay Abba Yahuwah. Diba? Sinabi po ni Yahushua, if you want to follow me, ano po yung sinabi niya? If you want to follow me, ano sinabi niya? Deny. Deny Deny yourself. yourself. Opo. If you want to follow me, deny yourself. Siguro na dahil sa sobrang daming mga information ngayon, siguro some of you nakabasa na kayo doon sa
the Gospel of Thomas, di ba? The Basora of Thomas. Thomas is one of the disciples. At meron siyang gospel, meron siyang book na nasulat. Siguro you are aware of that already. At how I wish na one of these days makakuha ako ng hard copy on that. In one of the sayings ni Yahushua doon sa Gospel of Thomas, may nabanggit siya doon na ang isang tao naka nakatagpo siya ng lion. Okay? It is a metaphor, it is a parable na ang tao ay nakamit siya ng lion. Kapag ang tao ay makamit ng lion, anong mangyari sa tao na yon sa harapan ng lion? Panic. Di ba? Mamamatay yon, kakainin ng lion yun, di ba? Okay? So anong gagawin ng tao para hindi siya kakainin ng lion? Takbo. Dapat meron siyang gawin. At man, to survive, kailangan meron siyang gagawin. Upang instead, ang lion kakain sa kanya, siya yung mag-ano doon sa lion. Siya yung mag-take advantage doon sa lion. Hindi yung lion ang mag-take advantage sa kanya. So, anong paliwanag doon sa lion na yun? Every day, mga kapatid, every day, we are facing a lion. Kaya sinabi ni Yahushua, if you wish or if you want to follow me, sabi niya, take up your stake, okay? Deny yourself and follow me. Pasanin ninyo ang inyong kahoy, deny yourself and follow me. So anong ibig sabihin doon sa lion na pinag-usapan doon sa Gospel of Thomas? Yung lion na pinag-usapan doon sa Gospel of Thomas is yung ating ego mismo. Our own ego. Yung ating sarili mismo. Yung ating gusto mismo. Isa palang lion yan. Na kung hindi natin alam at hindi natin makontrol, ang lion na yan ang kakain at ma-destroy tayo, mga kapatid. So therefore, anong gagawin natin? We have to tame it. Okay? We have to control it, mga kapatid. Okay? And above all, sabi ni Yahushua, nail it or deny yourself, mga kapatid. So, yun po. I'd like to hear from you, mga kapatid. Life is short, then ano ang ibig sabihin nito? Sa trabaho mo, sa mga friends, immediate family, or loved ones, and of course, above all, ano ibig sabihin nito as we live for Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach? I want to hear from you. Any feedback po? Brother Dan, Go ahead po, Sister Bakar, sa iyo. para sa akin, ang shortness of life encourages me to focus on what truly matters. That is my relationship with our Almighty Abba Yahuwah and ang impact we have on others. Yun lang po ang aking nasa isip, Brother Dan. Yada Yahuwah. Okay po, salamat. On a personal application ni Sister Bakar Sayaw. Anyone else, please contribute po. As I have said it a while ago kanina. Go ahead po, Sister Marife. Yes, I agree po sa sinabi po ni Sister Bakar Ashayahu po. We should focus po our uh, first priority po talaga natin is to establish po a relationship talaga with Abba Yahuwah. That is the most important thing. And then as we live po, we live in a way po na makikita po ng mga tao sa paligid natin yung
kasi renewed na po tayo in the name of Aba Yahuwah. So para po makita nila na ay may nagbago talaga sa pagkatao ni ma'am or ni sir or ni sino man, dahil sa kanyang paniniwala. Kasi na ano ko po, na lately na experience ko po kasi isa sa attitude ko po kasi is overreactive po ako sa mga may mga konting masasabi, ganon. Oo. Tapos one time nagmeeting po kami, and then about po sa may Christmas show po yung mga teachers. Tapos tinabi ko sa among school head na, Sir, hindi na po ako pwede sa mga ganyan kasi bawal na po yun sa amin. Sabi ko ganon. Pero yung school head naman namin, maunawain naman po siya. Tapos may isa kaming kasamahan, sinabi niya na, ay hindi ka dapat mawala kasi ikaw ang pinakamatanda dito sa sa school. Yun bang pagkasabi na parang joke, na parang insulto po, ganun ang dating ba? Pero na-surprise ako sa sarili ko kasi usually pag ganun is nagre-react talaga ako, parang may bumabato din ako ng istorya, pero na-surprise ako, ah, na-surprise talaga ako, brother Dan, kasi ganyan pinag-uusapan natin yun, yan yung anong mga in different ways and areas in workplace. Na-surprise ako kasi na-remember ko na no Hmm. narinig ko yung sinabi yun ng kasamahan ko is parang wala na sa akin. Parang hindi ako na-offend. Hmm. Ganun ba? Para bang it doesn't matter to me kung ano nang sabihin nila, kung anong nakita nila sa akin. Basta sa akin po, sa sarili ko is sure po ako na ano po yung pinaniniwalaan ko po. And then may parang sumuway nga sa kanya na, huy, parang ganun ba? Huy, wag ganyan, anak, ganun. Pero ako wala sila narinig kahit konti. And then, Hmm. para bang, hindi, sa sarili ko, hindi naman ako ganito noon. Reactive talaga ako. Pero as I walk my life, knowing Abba Yahuwah and following his commands and his Torah, is talaga po talaga, totoo po talaga na may magbabago po talaga sa katauhan mo. And then, Correct. yun po, yung, kung ano po yung mga natutunan natin dito sa ating mga sharing po is, lalo na po sa mga words po sa scripture, unti-unti natin na-apply, and then makikita din po yun nila sa mga tao na nakapaligid sa atin, and then in that way po, siguro in that way po maano din po, ma-esteem din po ang pangalan ni Aba Yahuwah, Correct. dahil makikita nila na may nag-iba sa iyo, na hindi ka na dati gaya na nung dati kung ano ka. Yun lang po. Yada. Yada Yahuwah. Yada Yowa. So, a very concrete example, mga kapatid. Anyone else would like to share? Brother Dan, Yes, Sister Kana Yapa. Go ahead po, Sister. ang ma-share ko lang is, I think we will try our very best to live as a living testimony of our Creator Yahweh. Hmm. Pero napakahirap yan gawin, pero mabuti kung magawa. Hmm. Yan lang po, Brother Dan. Yada Yowa. So, live Yes. as a living testimony, a living witness. Dahil we are here to live for Abba Yahuwah, connected doon sa trabaho kanina ni Sister Marife, sa personal buhay ni Sister Kana Yapa, mamuhay tayo na bilang testigos or witness. We live not for our own, but we live for Abba Yahuwah. Yada Yahuwah. Anyone else? Please unmute po and then share. Bakit wala akong naririnig in lieu of family? In lieu of family, ano yun? What was the meaning?
would like to break the silence? Sorry. Hindi na pala makita. Okay. Sige po. Anyone else? Balik ko po yun. Okay. Ibig sabihin, Brother Dan, Opo. shortness of life in sa connected to family. Kasi workplace, friends, family. Practical Mag-isip kayo application ng are that malalim. life is short. Mag-isip kayo ng Life is malalim. I'm not only referring sa workplace, sa mga friends, sa pamilya mo, of course, above all kay Abay Ruas. So ano po? How is this message should affect you or create an impact? Namumuhay ka na may kasama ka. Ano ibig sabihin? um, yun na nga, Brother Dan, uh, life is short. Dapat isipin din natin na may family like for example, may family members tayo na hindi pag-believer ni Abayaua. Dapat yun na nga, gumawa tayo ng mga pamaraan how to influence or to encourage or to um, how to make them Yaua believers na um, telling them that their way of praying or calling or asking for baraka to to whoever they believe can help them is through yun na nga, calling the right name. Ganun ba yun, Opo. Brother Dan? Because life is short. Hindi Hmm. natin alam na we will leave them, not unbelieving, abayawa. That means may ano tayo, ad, may accountability tayo sa kanya. Pero just like sa sa scripture na nagsabi na if they refuse, then we leave the dust sa ano natin na di natin hawak na kaya bayawa kung sino yung pipiliin niya. If they don't listen to us, then hindi siya pinipili ni Abayawa. Yun lang na sa isip ko, Brother Dan. Opo. I've been But, trying with the family, but if opo. they refuse, they reject, then I cannot do anything about it. Yes. But again, yung example mo, ginamit mo yung family mo. But yung application mo is how you live for Abba Yahuwah in lieu of your family. But sinisiparate ko yan na uh, yes, we are here to live for Abba Yahuwah. In relation kay Abba Yahuwah, we are here to live. But I want to single out na uh, I want to single out na uh, kung sa kabuuan, kumbaga sa kabuuan, okay, we live for Abba Yahuwah. And then specifically, paano po sa workplace, sa mga friends, sa mga family, or sa immediate family natin. So, I am not separating it. Ha? I am integrating it, mga kapatid. We live for Abba Yahuwah. Life is about Abba Yahuwah. But ano natin, i-compartmentalize natin na how do you apply that sa workplace, sa mga friends mo, sa family mo, and so on and so forth. Okay? Um, I, do, I don't know better than if I get it right, but I think this would relate kasi one time po yung nagpunta dito yung mga in-laws ko, ah, nag-visit sila sa amin, then nagdala sila ng mga food. That was a Friday, I think. Tapos, gusto nilang dalhin si Aliyahu or si Elijah sa lugar nila, dalhin nila yung bata. Pero sagot ni Elijah is, hindi pwede kasi Shabbat bukas. Yun ang sabi ng bata. So, maybe yung mga practices na natin ngayon as Yahuwah believer,
So, makikita ng family natin kasi one time kasi nag-comment yung mama ni ano ni ng husband ko na ano yun sa Saturday ano yun ah ah, yung ano ba natin may worship tayo sa sunrise, grand sunrise and then sundown. Opo. Nag-comment siya na, para na talaga kay parang sabadista, ganon. Pero Hmm. sinabi ni husband na, hindi kami sabadista, iba yung sabadista, ganon. So, unti-unti nilang na, na iintindihan yun na yung, yung way of living namin na kilala na namin si Aba, pati yung about yung, di ba may baboy kami na inaalagaan. So, alam na din nila, pinaalam na namin na last na lang yun, first and last na namin yun na Ah, na ah, pag papalaki ng mga baboy, ibebenta na namin tapos hindi na kami magfa-farming ng baboy kundi na po, chicken na lang po at saka kambing. cow, ganun. Okay, So, cow. Okay. oo, tapos may mga birthday invitation po ganun. Oh, tapos naintindihan na nila na hindi na kami nakaka-receive ng mga invitation kasi alam na nila na hindi na kami naniniwala sa mga birthday, hindi na kami nag-celebrate ng ganon. Hindi gaya nung dati na before birthdays may talaga invitation, punta ka, ganon ganon. Na unti-unti nila naintindihan na ano yung mga stand na namin about mga human traditions habang kami ngayon ay na na po kay sa nasa paniniwala na po sa ni Aba Yaua. Okay. Yun po, Brother Dan. Sige po. That's part of it, mga kapatid. Sige, we consider that na ah, oo, ang buhay natin ay na kay Aba Yaua. And then, sa ating mga trabaho, pamilya, may mga adjustments yun, no, na ating ginagawa as been explained already. Let's hear salamat po, kay Brother Dimitrio. Go ahead po. Right? Okay. Brother Dimitrio, mauna daw si Sister Okay. Liana. Hmm. Sige. Go ahead, Sister. Sige, sir. Ako? Okay, si Sister Inday ito. Uh, ano, rather than yung Okay, ano go ko ahead. sa dito sa sa natin, kapapasok ko lang kasi. Kakarinig ko lang kasi yung tayo dito sa mundo, brother Dan, dapat hindi tayo makapagsabi na kahit gaano pa ano pa ang ating naabot sa mundong ito, hindi tayo makapagsabing successful tayo. Kasi yung success, doon lang yun pag nakita yung pangalan mo na Book of Life. Success talaga yun. Yun lang muna, Brother Dan. Apo. So, yung measurement of success, in-include ni Sister Carashal Yao through the cellphone of Sister Amano yan. Yung measurement of success is kung ang buhay natin ay nakasulat doon sa Book of Life, no? Mga kapatid, yun po ang real success. Hindi yun real success yung ano yung naabot natin dito sa mundo. Kasi nga, sa napag-usapan kanina, things of this world, eventually mawawala man yan. So, yun. Let's hear from Brother Dimitrio. Go ahead po. Ah, kasi ang buhay natin ay talagang maiksi lang. Wala naman talagang ah, buhay ng ngayon na tayo ay ngayon ay mataas na buhay. Kasi pinag-aralan ko yung mga sinabi ni Hosea at doon sa Proverbs. Talagang
Yung sinasabi ng mga teaching noon na talagang ah, mataas ang buhay. Hmm. Ah, sa pag-aral ko ng ah, buhay ng tao, tiningnan ko yung mga tao na mamamatay, mayroon bagong silang, patay na. Hmm. Ah, yung hindi pa nasilang, doon pa sa tiyan ng ina, patay na. At mayroon 10, 15, 25, ganun, patay na. So, talagang totoo na ang buhay May ay sila. maiksi lang talaga. Ah. So, para sa atin na mga Yahweh believer, ah, ang pinaka-importante na buhay, kasi maiksi lang yung buhay natin ngayon, Ah. ay yung buhay na walang hanggan. Yan. Yun ang pinaka-importante. Sa akin walang problema kung nakarating ako ng 80, makarating ako ng 70, o namatay ako ng bata pa, ganun, mababa lang. Basta yung buhay na akin ah, tinitingnan na yung buhay na walang hanggan. Kasi yun ang pinaka-importante para sa akin. Kung tingnan natin yung sinabi ni Hosea doon kay Maria at saka si Marta, na pumunta doon si Hosea, at yung dalawang babae, si Marta ay naghanda ng mga pagkain ni Hosea, ang Ah. mayroon silang pagkain. Pero hindi yun na-appreciate ni Yun siya. Hosea. Hmm. Ang na-appreciate ni Hosea si Maria, kasi nag-upo silang dalawa at si Maria nakinig ng pagtuturo ni Hosea. Ah. So, para sa akin, kasi ang buhay natin ay maiksi lang, ang pinaka-importante sa buhay natin ngayon ay yung mga salita ni Aba Yehowa na tinuturo niya sa atin. Hmm. Kasi yun ang magbigay sa atin ng kaligayahan na hindi mabigay ng mundo. Hmm. At magbigay sa atin ng shalom na hindi mabigay ng mundo. Kasi hindi man natin alam kung anong buwan tayo mamamatay, anong taon, ganun. So, ang pinaka-importante lang sa tingin ko ay yung pagsunod sa kanyang kautusan, sa kanyang mga tura, at tatanggapin natin kung ano yung gusto ni Abayawa na gawin natin. So, para sa akin, siguro hindi naman mahirap pakinggan, kasi mayroon mang rook na mag-guide sa atin kung tama yung ginawa natin o kung mali. So, para sa akin talaga hindi mahirap, kasi alam na natin ang mali at aram na natin ang tama. Hmm. So, ang tama talaga ah, para sa akin, habang buhay tayo, balanse. Hmm. So, para hindi tayo, kasi yung buhay natin ay maiksi lang. So, kailangan balanse. Ah, may panahon tayo sa kaya Yahweh, may panahon tayo sa trabaho, kasi ang ibinigay, kung ano yung araw na ibinigay ni Yahweh, yun ang susundin natin, hindi na natin dagdagan pa. Kasi yun ang tama, balanse. Nangailangan man tayo ng pagkain, nangailangan tayo ng kasi yun ang kailangan ng katawan natin araw-araw. Pero yung kaluluwa natin nangakailangan ng salita ni Abayawa upang malusog, upang hindi malito sa buhay na ito. Kan. Ah, Yun lang ang madagdag ko sa lesson natin, kasi yung buhay natin ay
maiksi lang. Hindi ko alam. Ngayong gabi, matulog ako, hindi na ako makagising. Hmm. So, yun lang ang dapat nating gawin upang okay naman yung mga sinasabi ninyo na talagang ah, pwede tayong makasabi sa mga tao, magamit natin yan sa mga tao para pagbigay sa kanila ng liwanag kung ano talaga yung buhay natin. Lalo na kung yung tao ay mamamatay na. So, may may time pa na siya ay masave, pwede kang gamitin ni Aba Yahuwah upang yung tao na yan ay makarepent. Kasi yun man ang gusto ni Aba Yahuwah sa buhay natin. So, kailangan lang talaga na sa tingin ko, para sa atin, ay palagi tayong nag-aaral ng salita ni Aba Yahuwah. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi bago tayo bago tayo sa Yahuwah. So maraming magtatanong. So paano natin ipaliwanag kung wala tayong nag-aral at hindi natin tinanggap yung mga kautusan ni Aba Yahuwah. So wala tayong maituturo at wala tayong ikasasabi sa kanila. So iyon lang ang masasabi ko sa short na mahaba lang talaga. Yada. Yada Sa Yowa. Yahuwah. Thank you po. Mga kapatid, additional po siyon sa ating sharing na bahagi na ni Brother Dimitrio. Let's welcome kung meron pa ba na mag-share. Anyone else would like to share? Kung meron pa, paki-unmute lang po. Okay, so meron palang survey, no? Na-research dito ni na 114 years and 187 days old yung lifespan so far sa 2025. Oh, okay. So, yun po ang na-research ni Sister Asara Batyo. Opo. Okay, anyone else? Meron pa bang mag-share? Ah, mga kapatid, dito sa ating ending part, okay? Ah, nais ko na intindihin natin na yung ating buhay ah, sa kabuuan, we live for Abba Yahuwah. Yun po yung ating kabuuan. We live for Abba Yahuwah. So, sa trabaho natin, sa mga kaibigan, sa pamilya, kung ano po yung pagkakataon na ibinigay ni Abba doon, mga kapatid. Bigay po natin yung pinaka the best. Yung pinaka maayos. Bakit po? Kasi short lang Di natin alam kung bukas meron pa tayong pwedeng magawa, di ba? So, dahil life is short, kung binigyan tayo ni Aba Yaowa ng pagkakataon sa trabaho man, na maging kasama man ang mga friends o maging kasama man ang pamilya mo, kailangan bigay todo yung ano po, pinaka maayos. Give the best. Make the most. Yun po yung aking nais na i-highlight dito. Give the best, make the most, because we live for Abba Yahuwah doon sa ating mga hanap buhay, sa ating mga friends, sa ating pamilya. Give the best, make the most. Live as if yun na yung pinaka katapusan. So kung meron tayong ganun na mindset,
So ano yung magiging outcome doon? Ano yung magiging attitude natin doon? Are you getting the idea, mga kapatid? So, yan ay magkakaroon po ng ibang mga impact yan, mga kapatid. Ah, kasi nga, hindi natin alam kung meron pa bang another day to do what we can do, to offer what we can offer. We don't know. So, habang merong paraan, merong opportunity, merong pintuan na bukas, then bigay natin yung pinaka-the best. The most ibigay natin, mga kapatid. Why? Because we are not living for our own, but we are living for Abba Yahuwah. Ako, halimbawa, nagmamaksim ako. Yung rider ko, very conversant. Nagtatanong. Ano. So yun, opportunity yun na pili kong ibahagi yung pangalan ni Abba Yahuwah. Okay? Then, sa aking paghahatid sa kanya doon sa kanyang destination, I give my best. Yung best service, ibibigay ko because I am bringing Abba Yahuwah. Yun po yung practical natin dito. Kasama mo ang inyong immediate family. Nagkaroon kayo ng bonding. Okay? Kung ano yung pwede ayon sa ating pamumuhay kay Abba Yahuwah, doon tayo mamumuhay at ibigay natin yung tulong, mga kapatid. So, iiwan na natin yung negativity o yung mga ah, halongkatin pa, yung mga, okay? But instead, build memories. But instead, give the best to build memories because you are not living for yourself, but you are living for Abba Yahuwah. Then at the end of the day, kung wala na tayo, ano yung kanilang malala? Di ba meron tayong kanta na maalaala mo kaya? Di ba? Ano yung kanilang malaala? Yung living testimony sa na-highlight ni Sister Kanayapa kanina. Yung living testimony about kay Aba. Yun ang kanilang malala, mga kapatid. So, nawa, yan ay magkaroon tayo ng ibang pananaw mula ngayon, mga kapatid. Anyone would like to say some more before we end? Okay po. Mga kapatiran na manunood sa Republish, maaring mahirap ma-apply sa buhay mo ito ngayon dahil hindi ka pa tumatawag sa pangalan ni Abba Yahuwah at Yahushua. Pero kami na tumatawag na sa pangalan ni Abba Yahuwah at Yahushua. Slowly and gradually, sa na-highlight ni Brother Demetrio, nandyan na yung ruach of Abba Yahuwah na tumutulong sa atin. How much more if you begin to call on the name, itong lahat na ito ay may sa buhay mo. So, all esteem and praises kay Abba Yahuwah. Sister Asara, you wanna share something? Or Sister Ahaba, Batio, you wanna share something? Ay, it's okay po, Brother Dan. I'm reflecting. Napaganda po. Opo. So, yes, magmuni-muni tayo. We have enough time na magmuni-muni. Opo. So, maybe it is not that time for you to say it, but yeah, absorb the word or ano yan, soak yourself in the word. Matulog tayo ngayong gabi. And then patuloy nating i-imuni-muni yung mga bagay na nangungusap si Abba Yahuwah sa atin. So kung yun po, kung wala na, oh yes, Sister Manoya na o sinto, Sister Carashal Yao. Okay, akala ko nag-unmute. Okay po. Si Sister, yes, Sister Bakar, siya Yao. Additional lang po, Brother Dan. Go ahead, Sister. Ah, sa
kagustuhan, may kagustuhan po talaga ako, Brother Dan, na makapagbigay ng um, sa kagustuhan ni Abay Awa na tumulong sa mga gawain niya ba, Brother Dan, sa gusto ni Abay Awa na to spread um, his word, Opo. ah like for example sa ano mo, sa program mo, na Program ng RPN ni Abay Ewa. yes, oh yes, Hindi yan sa akin, kay ma, Aba ko yun. yes, sa program ng na ikaw ang nagdala ba, Brother Dan. Um, gusto ko sanang makatulong financially kasi alam kong may needs talaga through uh, sa mga resources para mag continue ba yung word ni Abayao na ma-spread. Kaso lang, Brother Dan, limited yung resources ko. Gusto ko talaga alam ko life is short na gusto kong tumulong. Gusto kong maging baraka sa pag-spread ng word niya. Kaso lang, limited nga yung ano ko. ah, Malaki lang yung isip ko at sa desire ko. Kaya sana providing ako ni brother ni Aba Yaua for you on your mission here on earth na to spread his word. Kaya iniisip ko talaga, Brother Dan, how can I um, do my my desire because I know life is short na gusto ko sana na give my best or sana but I know in his time magkakaroon din ng fulfillment yan na on my own little way makakatulong ako sa pag-spread sa kanyang word. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah. So, not only financially, but sa prayer, okay, sa ating highlight kanina, malaking tulong na yun, yung prayer na you can contribute so much for that. Yes po. Prayer na hipuin ni Aba, yung may mga resources. So, Yes po. there are many possibilities. And praise Abba kasi binuksan niya yung understanding mo of that matter. So all esteem kay Abba Yehowa, mga kapatid. So yun po ang mga reflection ng ating mga kapatiran at ongoing pa po yung mga reflection natin. So it's not the end of the reflection as we are about to end. Kayong mga manunood sa Republish, mga kapatid, maraming mga bagay na itinuro na ni Aba Yawa sa amin. And we are excited to share this to you. Nawa, as we share this baraka ng mga spiritual things, I hope na ganun din, mabuksan ang inyong mga puso't isipan. And you start calling on the name, worshiping on the name, and you will see a lot of things na mangyayari sa buhay ninyo. All esteem and praises kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah. Yahuwah. Shalom Yahushua. Siya. Ganda, Yahuwah. Yada Yahuwah.